from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. The people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Christ. John answered them all, saying, I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. After all, the people had been baptized, and Jesus also had been baptized and was praying. Heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, You are my beloved Son. With you I am well pleased. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A voice came from heaven, You are my beloved Son. With you I am well pleased. Good evening, brothers and sisters. Good evening, brothers and sisters. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Yan. Kasi po, no, tayo ay nasa Christmas season pa rin. No? At ito na ang huling araw ng simbahan na tinatawag na Christmas season. So, bukas, magsisimula na sa ating liturhiya, sa misa, ang tinatawag na ordinary time or karaniwang panahon. No? So, pwede nang tanggalin, tinanggal na yung mga Christmas tree at kanilang mga Christmas decoration. No? Alam niyo po, merong isang word na ginagamit ng mga Gen Z. Alam niyo yung Gen Z, di ba? Generation Z. Na parang pwede nating i-apply sa ating baptism ngayon. Anong term yun? Yung term na deserve. Deserve. Di ba? Pag sinabing nanalo si Miss Universe, deserve talaga niya na maging Miss Universe. Nanalo siya ng sa The Voice, deserve talaga niya na siya ay nanalo doon dahil maganda yung kanyang boses. So ginagamit natin itong word, deserve. Pero pwede ba nating sabihin na deserve natin maging Kristiyano? Deserve ba nating binyagan? Of course, no? Alahanin natin yung ating pagiging Kristiyano at binyagan ay habag at awa ng Panginoon sa atin. At higit sa lahat, pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Tayo ay nabinyagan dahil may mga taong nagmahal sa atin at minahal tayo. Sino yun? Una sa lahat, who is the first? Of course, God. And secondly, our parents. No? We receive baptism because our parents loved us. No parents wants the bad of her or his child. Walang magulang ang naghahangad ng pangit o masama sa kanyang anak. Kaya nga alam nyo, the first gift
and the beautiful and precious gift that the parents can give a child is his or her baptism. Tandaan niyo po yan sa mga mag-aasawa, sa mga magnobyo at magnobya, sa mga may baby na. No? Gaano man kamaterial ng ating panahon ngayon, ang pinaka-importanting bagay na may bibigay niyo sa inyong mga anak ay ang sakramento ng binyag. The sacrament of baptism. No? Because that sacrament opens the door to all the sacrament of the church. Ang sakramento ng binyag ay pinto sa lahat ng sakramento. Wala kayo dito at wala rin ako dito kung wala ang sakramento ng binyag. That is a very important sacrament. Just like what Jesus did. No? That's why our Lord, even Him, received baptism from John. Because at the end of the gospel, you will hear a very strong word of the Lord. And what is that? He commanded the apostles not to write the Bible. And doon maraming bumagsak na mga Bible Christian. Never did the Lord commanded His disciples to write books. And what did the Lord commanded, which is very clear to the apostles from the beginning of the church? What it is? Baptize all nations in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's the very clear command of Jesus. Why? Because He Himself said, "Who is not baptized will not be saved." Hindi ako nagsabi niyan. Hindi si Manalo ang nagsabi niyan. Hindi si Eli Soriano ang nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan ang Panginoon. Kaya ganun kaimportante ang binyag, ang bautismo. No? Kasi yan ang mismong kinuman ni Lord bago siya umakyat sa langit. Ang binyagan ang lahat ng tao. Kaya nga alam nyo, dapat yun sa sa mga lolo at lola natin, kung naalala po ninyo, meron yung tinatawag na Katekismo ni San Pio. Ha? Sino pa dito nakakaalala ng Katekismo ni San Pio? Anong sabi doon sa unang katekismo? Sabi doon, ang mga magulang, pagkapanganak pa lang ng kanilang mga anak, no? Dapat binyagan na. No? Nakalagay yan sa unang katekismo. Mga magulang, pagkapanganak ng inyong anak, ang unang inyong isipin ay mabinyagan ang inyong mga anak. No? At ano pang sabi doon sa unang katekismo? Mga magulang, bigyan nyo ng pangalang Kristiyano ang inyong mga anak. Hindi yung mga pinagchap-chap na mga pangalan. No? Tulad nung isa, no? Sabi ng pare, anong pangalan ito? No? Cellphone. Bakit cellphone? Kasi ang nanay, pangalan si Celia, at ang tatay si Alfonso. Oh. Ito namang bata, anong pangalan ito? Charger. Sabi naman ng pare, bakit naman Charger? Kasi ang nanay si Charis, ang tatay si Roger. Pambihira, sabi ng pare. Wala, hindi tayo makapagbinyag. Bakit naman, Father? Mahinang signal. Kita po ninyo,
kung anong pinagagawa natin sa pangalan ng mga bata. No? One time, may bininyagan ako. Ilang beses kong pinaulit sa magulang yung pangalan ng bata kasi hindi ko maintindihan kung paano i-pronounce yung pangalan ng bata. Parang pinagsamang Korean, Japanese o Chinese na hindi mo maintindihan. Kita po ninyo, binigyan tayo ng laya ng simbahan para bigyan ng pangalan ng ating mga anak kung ano-anong pangalan na binibigay natin. O iba pa, anong pangalan ito? Mitsubishi. Ito, Kawasaki. Itong isa, Isuzu. So sabi nung pare, mahirapan tayong binyagan yan. Bakit? Tumaas na ang diesel. Ano yung bibinyag natin dyan? Gasolina o diesel? Kasi, kita po ninyo, tumatawa kayo pero alam niyo po, napakahirap mabigyan ng pangalan ang ating mga anak. At bakit dati sinasabi ng mga katikismo na dapat Kristiyanong pangalan? Kasi po, yung iba sa inyo hindi alam na kapag ka in case lang na mangyari, minsan nangyayari talaga, lalo na sa Mindanao, last time, isang section, grade 2 ba yun o grade 3, na-possess ng demonyo, na-possess yung mga bata. At alam ninyo, yung mga bata na may pangalang Kristiyano at Santo, mas madaling diniliber o in-exorcise ng pare. Kasi meron silang kapangalan doon sa langit. Nakapangalan nila na siyang nag-i-intercede sa kanila dito sa lupa. Paano yun? Sigurado ka bang nasa langit si Roger at saka si Charis at saka si Cellphone? Paano yun? Kapag ka nangyari ng iyong anak mo maposes, sinong tatawagin na santo para mag-intercede sa kanya? Kita po ninyo? Gaano ka-importante ang pangalan natin? Kasi yung pangalan na ibinigay ninyo sa inyong mga anak, yan din ang isusulat o nakasulat doon sa langit kay San Pedro. Yun din ang titingnan ng Panginoon. And isipin na lang natin, gaano ka-importante ang araw ng ating binyag. Di po ba? Sabi nga ni Pope Francis, kailangan i-memorize natin ang araw ng ating binyag. Ilan dito ang nakakaalam ng araw ng kanyang binyag? Taas ang kamay. Kita nyo, kakaunti lang. So, assignment nyo yan, Pag uwi nyo sa bahay, alamin ninyo ang araw ng inyong binyag. Pangalawa, pasalamatan ninyo at alalahanin ang pangalan ng nagbinyag sa inyo ng pare. Alala niyo ba kung sinong pare nagbinyag sa inyo? Kailangan alam natin, pasalamatan natin yung paring nagbinyag sa atin. Pangatlo, alamin ninyo, saang simbahan kayo bininyagan? Naku, baka mamaya bininyagan lang diyan kayo sa tabi-tabi. Baka hindi yan Katoliko, At kung maaari, bisitahin nyo yung simbahan kung saan kayo bininyagan. Kasi importante. Napakahalaga ng sakramento ng binyag sa atin. At malaking pasalamat natin sa pare na nagbinyag sa atin. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala tayo ngayon dito. Wala tayong buhay na grasya ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, bilang binyagan, pasalamatan natin ang ating mga ninong at ninang
lalo na yung pari na nagbinyag sa atin, ang ating mga magulang, na ang inisip ay ang ating kaligtasan. Huwag na huwag nating ipagkait naman sa atin namang puso na bigyan din ng binyag ang ating mga anak at mga kapatid. No? Lalong-lalo na yung mga nasa ospital, mga nagtatrabaho dito sa ospital, sa mga medical, Pag nakita ninyo na yung isang bata ay naghihingalo at hindi pa binyag, binyagan nyo. No? Kasi kawawa yung bata na hindi mabinyagan. No? At isipin natin sa linggong ito yung ating obligasyon at responsibilidad bilang mga binyagan. No? Kaya nga, alam niyo sa totoo lang, minsan sa misa, sa binyag, meron tayong kandila. Bakit? Kasi yun ang ilaw na ibinigay sa atin nung tayo ay binyagan. Kaya nga, mga kapatid, as we continue this Holy Mass, let us remember our godparents, remember the priests that baptize us, and remember our parents who give us this beautiful gift of the sacrament of baptism.